another successful kiddie party. And talaga namang ito ang tina-target kong i-organize or i-coordinate this year. Eksakto for our 18th year anniversary. And lalayo pa ba tayo? I'd like to introduce to you ang isa sa mga sikat na kiddie party host ng industry, si Miss Iris or si Ate Ai. Ay, grabe naman yung sa sikat. Parang naya naman ako. Hello, Miss Mars. For guesting me, maraming salamat. At sa lahat ng mga milyong viewers, Oh my subscribers God. natin. Pero hindi ako sikat, ha? Isa lang ang princess ngayon. Oh, si Princess. Princess Peach, yung sinasagip Princess ni Koopa sa... Mar- sinasagip ni Mario and Luigi. Yan, sa... Mario ano, and Luigi. kay Dragon Koopa. Ayan. So, ang mga nakakaalam yan, mga 80s or 90s kids. Yeah, batang 90s. Diba? So, speaking of 80s or 90s kids, mga kailan ka ba nag-start na maging kiddie party host? Alam, bibilangin ko ba? Mapaglalaman ng age mo yan, Mar. Oo nga, pero it's been 24 years na. Oh my God, 24 years. Oo, naalala ko. Kasi year 2000, alam ko, nag-start ako sa kiddie party. Ano yan? Parang star crew ka ng mga Jollibee, McDonald's, parang ganun ba yung Hindi. Actually, yung start ko, nag-a-assist na ako sa mga mascots. Tapos one time, sabi ng boss namin, kailangan daw nila ng party host na babae. Kasi yung mga lalaki, mga party hosts nila. So, sabi ng boss ko, parang may tiwala siya sa akin kasi madaldal daw ako. At malakas ang loob ko magsalita sa audience. So, may konting audition, pero ano lang yun, keme lang. Tapos yun, approved agad. Nabigyan agad ako ng bookings. So, yun ang start. Doon na nag-start. Yes. Doon na nag-start ang Ate Ai. Yes, Ate Ai talaga ako sa Ai. kiddie parties. Kasi sa wedding, Iris ako. Para hindi ma-confuse yung mga clients. Because this time, she's wearing a different hat. Yes. Kumbaga sa industry ng wedding, as host, sikat na sikat din si Miss Iris. Iris. The Hyper MC. Ayan. Oo. So, Ayan. wag ka ibahin ang mga, Iris, the Hyper MC. Sa Ate Ai, the kiddie party host. Ayan. Iniiba ko talaga para hindi ma-confuse yung clients. Kasi baka Yes. sabihin lang, siya yung nag-host ng kiddie party. Bakit siya mag-host na wedding? Ganun. So, kailangan may distinction. Yes, that's Pero, true. nag-start talaga ako sa kiddie party. Yan talaga. Hindi alam to ng marami. Kasi ang akala nila, wedding host ako. Kasi doon lang naman nagkaroon ng social media nung nag-wedding host na ako. Pero before, wala pang social media. Talagang kiddie party host ang ni-start ko. Tapos, nag-transition ako into weddings kasi nakita ko, parang kaya ko rin. Ganon. Kaya ko rin mag-host ng weddings kasi parang feeling ko, sobrang lakas nga ng loob ko. Why not? So I tried at nakita ko na ang ganda ng wedding industry. Sobrang lahat. Alam mo yun, sobrang professionals lahat. Chill lang. At ang ganda ng venue, maganda yung tsura mo. Pero syempre, first love ko yung kiddie party kaya go lang din ako ng kiddie party. So yung mga clients natin na bride and grooms before, nung nalaman na kiddie party ako, Yeah. ako na rin yung nag-host ng mga birthdays ng anak nila, which is okay, di ba? So ayun, ang saya lang. Ayan, di ba? Which is yun nga yung pinaplan ko for this year. Ay, wow, good yan. Diba? Maganda yan. Because, since na-mention mo nga na, kumbaga iba naman ang nature, iba naman ang, achievement na Yes. na-experience natin as sa wedding industry expert, kumbaga, ang sarap naman natin. Tignan naman natin kung anong meron sa industriya ng kiddie party. So, ano bang tip na mapibigay mo sa ating mga parents or sa mga debutants or na naghahanap ng Ng kiddie party host. ng kiddie party. Pero bago ko bigay yung tip, I'm sure yung mga clients mo ng mga couples before na kinasal, kung nagustuhan talaga nila kayo ng wedding nila, kayo talaga kukunin noon sa kiddie parties nila. At So, yun na hindi ka nga nalalayo. ito na nga si Miss Diana Yes, Gatabayan. your old Client client. natin to. Actually, shout out kay Yvette Na Jan. nasa US na, Beshi. Yes. So, kinasal muna natin si Miss Diane and si Sir Carlo. And then, ito na, nagkaroon na ng mga anak. At ito na, kiddie party naman ang ating kino-cover sa kanila. So, yun na nga. Ano bang tip na mabibigay mo kagaya ng binigay natin sa ating client? So, yung tips natin, number one, syempre, you need to parang check the venue muna before kayo mag-book ng venues. Kailangan consider nyo maganda, spacious, at saka komportable yung mga anak nyo, hindi masyadong open kasi yung mga bata mahirap habulin. Saka mainit, naiirita yung mga bata. So, kailangan malakas aircon, maganda yung venue, maluwag. Very Kasi yung mga important. bata, irritable yung Cranky mga, yan. oo, super, lalo yung mga toddlers. Yan. So, kung maganda yung venue nyo, magsistay yung mga bata, makikinig talaga sila sa host. Yun number one tip. And number two tip, kailangan mag-ano kayo sa theme. Ayan, so yung Sabayan. sabayan nyo yung theme mo, tulad ko, dahil Super Mario and Luigi, yung naka-Princess Peach akong costume. So yung theme, very important, kasi yung bibigay kulay ng party nyo. At the same time, yung theme, doon tayo mag-conceptualize kung paano mapapaganda yung event. Yun talaga yung tututok yung magtatatak sa mga guests.
So yung theme, madali lang isipin yan. Kung ang anak ninyo, 7 years old na, nakapag-sip na sila ng favorites nila. So they could decide on their own. Pero kung hindi, yung mga mommies, minsan magugulat ka. Yung mga gusto ng mga mommies, yung mga frustrations nila na theme, yun yung ginagawa nila. Like yung mga couples natin before na mahilig sa anime. Magulat ka, anime yung first birthday ng anak nila. Wala namang alam yung anak nila doon. So napupull off nila yon sa parties nila. So kailangan maganda yung theme. Tapos third, syempre kailangan din to consider mga entertainment kasi yun talaga yung magbubuo ng party mo, matatandaan ng mga bisita nila yung entertainment part. Kasi baka akala nila, host lang, kailangan may mga magician. Gaya ng... Yan, may magician tayo dapat kasi mga entertainment part, may mga activities, may food carts, mga ganyan. Guest experiences. Oo, kasi kailangan ng mga bata, mag-enjoy talaga sila kasi once lang naman gagawin yun. So, i-boost nyo na lahat, mga suppliers sa kiddie party para hindi masayang yung punta nila. So, nag-expect talaga sila na yung mga bata mag-enjoy. So, kailangan paano, may magician kayo, diba, may mga balloon twister, may mga bubble show, ang dami ngayon, ang daming nagkalat, mga dancers. So, ang daming pagpipilian. Sobrang lawak po ng kiddie party industry, which is talagang ang daming di nakakaalam kung ano-ano yan. So, kung may kailangan kayong malaman tungkol dyan, nandito ng Events Republic, tanungin nyo sila kung ano. Kung ano ang mga kailangan nyo, like mga inflatable play area. Yan ang mga bagong guest experiences na ngayon na gustong-gusto talaga ng mga bata and of course yung mga parents din dahil alam nila na safe yung anak nila doon sa mga inflatable area. Correct. Or play place. Tapos yung mga scramble din. Kumbaga kahit tayo mga bata tayo, marirecall natin yung mga nag-aaral tayo sa school. Siyempre nag-aaral tayo sa school, hindi sa farm. Hindi sa farm. So, ayun kapag na may mga scramble, di ba? Ako kanina tuwan-tuwa ako doon sa scramble, yun talaga yung pinuntahan ko. O, di ba? Na-miss mo yun. Oo. Tapos sa kiddie parties pala, share ko lang Miss Marge, iba yung approach ng kiddie parties kaysa sa mga weddings ha. Sobrang challenging ko sa part ng mga ibang nag-host. Like katulad ko, di ba, I used to be, actually wedding host naman talaga ako ngayon. Sa hindi nga alam na kiddie party ako, pag wedding host ka, tapos gusto mong mag-host ng kiddie party, ang daming nahihirapan. Hindi hindi talaga siya madali na mag-transition. Sobrang hirap. So, inaaral yan. So, may mga techniques, may mga strategy paano mo papasunod yung bata dahil bata yung kaharap mo, paano mo sila papasunod, di ba? Parang sila kinakabahan. Which is ako, confident naman ako dahil kahit gaano kadami yung bata, alam ko kung paano i-handle. Bibilangan ko lang yan eh. The count of 1, 2, sunod na yan lahat sila sa akin. Kaya makita mo, organized naman sila kahit pa. May takot sila, parang gano'n. Oo. Kasi may nagtanong nga sa akin kanina kung teacher ka daw. Ay, okay. Maraming gumaganyan sa akin. Oo, yung owner of this venue nag-inquire Mars. Diba? Opportunity na naman na. So sabi nga, teacher ba yung host ninyo? Sabi ko po, hindi po, principal. Oo. Pag may tanong, ilang taon na ba yung host mo kung matanda na? Wala pa pong 100. Basta wala pa 100 yan. Kasi sabi mo, 24 years. Yun na nga, huwag nyo nang bilangin ko ilan. Kung ilang taon na ako. Basta yun, talagang sobrang challenging ang kiddie parties. Pero pag natapos na, ang saya niya. True. Nag-enjoy ka ba? Sobra. Nag-enjoy ako sa pagtingin sa'yo kasi ibang itsura mo pag wedding. Ang sexy. Ito medyo prim and proper. Because si Princess Peach. Gusto ko maging dragon kanina eh. Dumadragon na ako. Bakit? Hindi naman, wala, maiba lang. Yeah. Kailangan kasi naka-team din ako para ma-incorporate ko yung sarili ko sa event. Galing Iba talaga. Nag-shift yung mo. Yes, nag-iibang aura ka. Ayan. So, Ate Ayi? Yes, Ate Marge. Paano ba ma-reach ng ating mga magbe-birthday, 1-year-old, 7 years old, at mga gustong-gusto magkaroon ng mga kiddie party Yes, tama yan. Kasi nga, Miss Marge, sabi nga nila, Events Republic will be opening and launching their new baby. Pwede nyo kang i-reach sa Events Republic, okay? Pero gusto nyo, meron din kaming official Facebook page. Ako, Iris Lintag, the Hyper MC, pero baka magulat kayo kasi puro wedding yung pinopost ko doon. Kasi nga, nag-iisip ako na iba pang page for my kiddie events. Baka malito yung clients. Pero kay Miss Marge, i-go nyo lang Events Republic. Diba? Doon lang sa page ko, pero puro kalokohan kasi yung personal page ko doon sa Facebook. Iris Lintag, the Hyper MC. Yun nga yung love na love ka ng madlam people. Oo nga. Marami talaga ang bashers. Ayun nga yung nagpapapopular sa'yo. Ay, ganun ba? Thank you sa bashers. So yeah, I'm so privileged to interview Miss Iris, aka Ate Ayi. Diba? Naninibago ako, Ayi. Hindi mo pa ako nakita mag-balloon twisting eh. Dapat ginawa ko. So, kasi short na yung time. Yeah, dahil masyado nag-enjoy ang ating mga guests, ang ating mga children sa Ala Kim's Magic show. Yeah. Oo. So,
Ayan. So, we will be featuring Alak Kim on the next video. Diba? So, panoorin nyo yan. Yeah, so thank you, ladies and gentlemen, and all the followers of Events Republic and Ate Ai. Thank you so much, Ate Marge and the Events Republic team. Bye! See you soon! Thank you!